Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na The Terminator. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatin natin ang unang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Joshua Galit. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta. At isa-shoutout muna natin si Kerr Daeda, Nick Smile, John Revan Victoriano, Daniel Amancia from Talisay City, Cebu, John Lee Ace-Ron from Camiguin, John Adrian Solano from Cabuyao, Laguna, Ralph Feliciano from Novaliches, Razel John Tabanga, Raichi from Surigao del Sur Hinatuan, Bacalan, Romolo Serbito from Antipolo City, Samze Garcia from Cotabato City, at Victor Vargas from Balan, Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang lahat sa Los Angeles noong year 1929. Ang syudad ay wasak at gumuho dahil sa matinding digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga makinang nagmula sa isang nuclear apocalypse. Ilang dekada nang walang awang sinusubukang lipulin ng mga ito ang lahi ng tao. Pero ang tunay na labanan ay hindi magaganap sa madilim na hinaharap na iyon. Ngayon, lumipat tayo sa Los Angeles noong year 1984. Sa kalagitnaan ng gabi, ilang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog sa dilim. Mula roon ay lumitaw ang isang hubad na nilalang na mistulang tao. Ang Terminator ay dumating mula sa hinaharap. Pinagmasdan niya ang paligid ng syudad bago siya nagsimulang maglakad sa kanyang pupuntahan. Unang nakasalubong niya ang isang grupo ng mga kabataang punk. Pinag-aralan ng Terminator ang paraan ng pananalita ng mga ito at mabilis niyang naintindihan na para magmukhang tao, kailangan niya ng damit. Sa malamig at robotic niyang tinig, inutusan niya ang mga kabataan na ibigay ang kanilang damit. Tumutol ang mga ito at tinangka siyang saktan gamit ang kutsilyo. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, pinabagsak ng Terminator ang lahat. Ang huling binata, nang makita ang kanyang kasamahan na sugatan at ang kanyang puso literal na hawak ng estrangherong ito, ay tuluyang natakot at kusa nang naghubad para ibigay ang kanyang damit. Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, muling lumitaw ang parehong nakakasilaw na liwanag. Dumating rin ang isa pang hubad na lalaki, si Kyle Reese. Habang nagpapahinga mula sa matinding sakit na dulot ng paglalakbay, nakasalubong niya ang isang pulubi at kinuha ang pantalon nito. Pero nasaksihan ito ng mga pulis at nagsimula siyang habulin sa makikitid na eskinita. Sa isang pagkakataon, muntik na siyang mahuli ngunit mabilis niyang napatigil ang isang pulis, kinuha ang baril nito, at agad na nagtanong ng petsa at taon. Lito ang pulis at hindi maintindihan ang sitwasyon, kaya sinamantala ni Kyle ang sandali para tumakas papasok sa isang gusali. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, nakahanap ng mga damit para makapagtago, at tumakas mula sa ikalawang palapag. Nang hindi namamalayan, nagnakaw siya ng armas mula sa patrol car ng pulisya at tuluyang nakalayo. Dumiretso siya sa isang telepono at gamit ang direktoryo, nagsimulang hanapin ang pangalang Sarah Connor. Kinabukasan, sa isang kainan, dumating si Sarah, medyo nahuli sa kanyang trabaho bilang waitress at humingi ng paumanhin sa kanyang amo. Habang patuloy na naglalakad ang Terminator sa syudad, mabilis niyang sinira ang bintana ng isang kotse para nakawin ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang gun shop at humingi ng iba't ibang armas. Binalaan siya ng may-ari na hindi pa maaaring kargahan ng bala ang shotgun, pero hindi ito pinansin ng Terminator. Sa halip, walang kahirap-hirap niyang ipinakita na kaya niya. Samantala, si Kyle ay nagtago sa isang madilim na eskinita at maingat na inayos ang kanyang armas para maging mas madaling itago. Ang T-800 naman ay ipinarada ang ninakaw na kotse sa tabi ng telepono, inistorbo ang isang taong tumatawag, at kinuha ang direktoryo para hanapin ang pangalang Sarah Connor. Mabilis siyang nagtungo sa tirahan ng babae. Nang may sumagot sa pinto at ipinakilala ang sarili bilang Sarah Connor, walang sabi-sabing tinapos ng Terminator ang kanyang buhay. Lumaganap agad ang balita ng pagpatay. Narinig mismo ni Sarah ang ulat ng reporter na isa na namang babae na nagngangalang Sarah Connor ang pinaslang. Habang nangyayari ito, nakikita natin si Kyle na ninanakaw ang isang sasakyan gamit ang hot wire. Sa isip niya, bumabalik ang mga bangungot mula sa labanan laban sa mga makina sa nawasak na Los Angeles. Naalala niya kung paano nila ginamit ang desperadong taktika para makaligtas sa mga walang awang pag-atake. Sa alaala niyang iyon, nagpasabog sila ng bomba para pabagsakin ang isang makina, pero habang tumatakas sila, tinamaan ng laser ang sinasakyan nilang kotse. Tumagilid ito at naiwan silang dalawang nakulong sa loob. Sa sobrang tindi ng alaala, bigla siyang bumalik sa kasalukuyan. Samantala, makikita natin si Sarah na nakatira kasama ang kanyang kaibigan na si Ginger.
Habang naghahanda silang lumabas para sa isang party, sa istasyon ng pulis naman, iniulat kay Lieutenant Ed na ang napatay na babae ay hindi ang tunay na target, kundi maling Sarah Connor. Sunod ay dumating ang isa pang ulat, isa na namang babaeng may parehong pangalan ang pinaslang. Nagsisimula ng maghinala ang pulisya na may isang sistematikong mamamatay tao. Balik sa apartment, matapos maghanda sina Sarah at Ginger, pinakinggan nila ang mga mensahe sa answering machine. Nalaman nilang hindi makakadalo ang date ni Sarah dahil nag-apologize ito. Medyo nadismaya si Sarah, kaya hinayaan na lang niyang si Ginger ang magpunta sa party, habang siya naman ay nagpasya na manood ng sine para gumaan ang pakiramdam. Habang umaalis siya, nakasalubong niya si Matt, ang boyfriend ni Ginger. Dumiretso siya sa paradahan, sinimulan ang kanyang motorsiklo, at umalis, hindi niya alam na palihim na sumusunod sa kanya si Kyle. Samantala, sa presinto ng pulisya, binabaha sila ng mga tanong ng mga mamamahayag tungkol sa serye ng mga pagpatay kay Sarah Connor, mga kasong wala pa silang nahahanap na sospek. Ngayon, natunton na ni Detective Hal ang isa pang babae na may pangalang Sarah Connor sa syudad, ngunit hindi niya ito makontak. Ang mga patrol na pinadala sa kanyang tirahan ay walang akses sa gusali, at lahat ng tawag ay diretsyo lamang sa voicemail. Ngunit hindi ito pinansin ni Ginger at Matt. Dahil dito, naghanda si Lieutenant Ed na magbigay ng impormasyon sa media para matulungan silang mahanap ang totoong babae na kanilang pinoprotektahan. Samantala, si Sarah ay nasa isang diner at handa nang kumain nang bigla niyang marinig sa balita na isa na namang babaeng may parehong pangalan ang napatay. Lubos siyang nabahala at agad na tiningnan ang phone directory. Doon niya napagtanto na siya ang susunod na target. Sinubukan niyang tumawag pero sira ang telepono. Lalo siyang kinabahan kaya mabilis siyang umalis. Hindi alam na dumaan siya sa tabi ni Kyle na patuloy pa ring palihim na sumusunod sa kanya. Napansin agad ni Sarah na may lalaking sumusunod sa kanya, kaya natakot siya at agad na pumasok sa isang nightclub para magtago, umaasang aalis din ito. Sa loob, naghanap siya ng telepono at tinangka niyang tumawag sa pulisya, pero abala ang linya kaya ibinaba niya ito, mas lalo pang nadesperada. Sa kabilang banda, dumating na ang Terminator sa gusaling tinitirhan ni Sarah. Sa loob ng apartment, iniwan ni Ginger si Matt na natutulog sa kwarto at pumunta sa kusina. Isinuot niya ang headphones at malakas na nakinig ng musika habang naghahanap ng makakain. Tahimik na nakapasok ang Terminator at nagising si Matt. Gulong-gulo siya at tinangkapang lumaban, pero mabilis siyang pinabagsak ng sobrang lakas ng makina. Sa takot, napanood ni Ginger kung paanong ibinato si Matt sa pinto. Dahil desperado, tinangka niyang tumakas, pero nasalubong siya ng Terminator at walang awang pinatay. Akala ng makina siya si Sarah Connor. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono. Narinig ng Terminator ang voicemail ni Sarah na humihingi ng tulong kay Ginger at ibinunyag ang kanyang lokasyon habang siya'y hinahabol. Pagkatapos marinig ito, hinalughog ng Terminator ang gamit ng mga babae. At natagpuan ang ID at litrato ni Sarah, kaya nakumpirma niyang mali ang kanyang napatay. Samantala, sa wakas ay nakontak na ni Sarah ang pulisya at si Lieutenant Ed mismo ang nakinig sa kanyang reklamo na may nagtatangkang pumatay sa kanya. Sinabi nito na manatili siya sa club at huwag lumabas, dahil may patrol na susando sa kanya. Pero huli na. Dumating na ang Terminator sa nightclub. Sa sobrang brutal nitong pagpasok, nabali ang kamay ng bouncer na hamarang sa kanya. Dumiretso ito sa gitna ng nagkakagulong tao para hanapin ang halatang kinakabahang si Sarah. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Sarah si Kyle, ang lalaking sumusunod sa kanya. Nakita rin siya ng Terminator at halos tapusin na sana ang kanyang misyon nang biglang bumunot ng baril si Kyle at pinaputukan ang makina. Sandaling napatigil ang Terminator at sinamantala ni Sarah ang kaguluhan para makalayo. Ngunit mabilis na nakabangon muli ang Terminator at nagsimula ng matinding putukan sa loob ng club. Nagkagulo ang lahat, nagsitakbuhan ang mga tao, at isang babae pa ang nadamay at nasawi. Inakala ng Terminator na napatay na niya si Kyle, kaya lumapit ito kay Sarah na nakahandusay sa sahig. Pero muling lumitaw si Kyle at pinaulanan ito ng bala hanggang sa mapilitang umatras ang makina palabas ng establishmento. Agad siyang lumapit kay Sarah at mariing sinabi, "Sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay." Wala silang oras para mag-aksaya dahil mabilis na nakabangon muli ang Terminator at nagsimulang habulin sila. Kahit na may sumabog na kotse, hindi pa rin ito natigilan at halos malampasan pa sila. Mabilis na sumakay sina Sarah at Kyle sa kotse at tumakas, pero naabutan sila ng Terminator at hinayla si Sarah sa kanyang damit. Nagkaroon ng maliit na banggaan kaya natamba ang makina.
Nasaksihan ito ng isang pulis sa paligid at nag-request ng ambulansya dahil may lalaking nakahandusay sa kalsada. Laking gulat ng pulis nang biglang tumayo ito, ninakaw ang kanyang patrol car, at ipinagpatuloy ang habulan. Sa matinding pagtakas, takot at hindi nagtitiwala si Sarah kaya tinangkapan niyang iwan si Kyle, pero sa mariin nitong tinig, inutusan niya siyang sumunod na lamang. Ipinakilala niya ang sarili bilang sergeant na may misyon na protektahan siya laban sa Terminator. Habang nagmamaneho, ginamit naman ng makina ang boses ng pulis na pinatay nito para humingi ng reinforcement, kaya lalong nalitaw si Sarah. Iginiit ni Sarah na wala naman siyang ginawang mali, pero ipinaliwanag ni Kyle na hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Sinabi niyang hinahabol sila ng isang makina, isang cyborg exterminator, na partikular na pinrograma para patayin siya. Nagpatuloy ang habulan. Sa desperasyon, binangga ni Kyle ang kotse ng Terminator para magkaroon ng kaunting oras. Pumasok sila sa isang parking lot at doon ipinaliwanag niya kay Sarah na ang mga exterminator ay gawa sa metal pero nababalutan ng totoong laman ng tao para magmukhang normal. Ang mga lumang modelo ay may balat na goma na madaling makilala, pero ang bagong bersyon na ito ay halos imposibleng makilala kung tao ba o hindi. Hindi makapaniwala si Sarah at sinabi niyang imposible iyon dahil wala pang ganoong imbensyon. Sagot ni Kyle, lahat ng iyon ay gagawin pagkalipas ng 40 taon. Tinanong ni Sarah kung galing nga ba sa hinaharap ang Terminator, at kinumpirma ni Kyle na isa itong produkto ng posibleng kinabukasan. Idinagdag pa niyang hindi niya lubos na naiintindihan ang teknolohiya, kaya pinaghinalaan ni Sarah na siya mismo ay galing sa hinaharap. Sinubukan niyang tumakas, pero pinigilan siya ni Kyle. Nagkaroon ng pagtatalo at kinagat ni Sarah ang kanyang kamay, kaya nabitawan siya nito. Habang nasasaktan, sinabi ni Kyle na hindi siya tulad ng makina, ramdam niya ang sakit. Ipinaliwanag niya kay Sarah na, hindi sila maaaring makipag-usap sa isang walang emosyong makina. Hindi ito titigil hanggat hindi natatapos ang misyon nito, at duda siyang mapipigilan niya ito gamit ang mga simpleng armas ng panahong iyon. Dumating ang isa pang patrol at nakita ang naiwan nilang sasakyan. Ipinalabas ang impormasyon sa radyo at agad na nagtungo roon ang Terminator. Samantala, nagtago sina Sarah at Kyle sa pagitan ng mga kotse at nakapasok sa isa para makapagtago. Sa desperasyon, tinanong ni Sarah kung bakit siya ang tinutugis. Ibinunyag ni Kyle na sa hinaharap, magkakaroon ng nuclear war na magbubura sa syudad na kilala niya ngayon. Walang nakakaalam ng eksaktong pinagmulan, pero malinaw sa lahat na ang mga makina ang may kagagawan. Pinaliwanag niya na hawak ng mga ito ang halos lahat ng aspeto ng lipunan hanggang sa umunlad ang kanilang katalinuhan. At sa loob ng microsecond, itinuring nilang banta ang sangkatauhan at nagpasya silang lipulin ito. Habang pinapagana ni Kyle ang kotse, tinanong ni Sarah kung lumaban ba siya sa digmaan. Sa mabigat na tinig, sagot niya, hindi lang siya lumaban, lumaki siya sa gitna ng mga guhong ng sibilisasyong winasak ng makina, kung saan ang tanging paraan para mabuhay ay ang patuloy na makipaglaban. Tumakas si Kyle mula sa gutom at nagkubli mula sa malulupit na hunters, mga walang awang makina na nanghuhuli ng tao upang ipadala sa mga extermination camps. Doon, ang mga bihag ay minamarkahan at pinoproseso, habang ang ilan ay pinipilit pang magtrabaho sa paglilinis ng mga bangkay ng mga kasamahan nilang pinaslang ng mga makina. Isinalaysay ni Kyle kung paano isang araw ay may lalaking nagpakita ng tapang, isang leader na nagturo sa mga nalalabing tao na lumaban at maghimagsik. Walang iba kundi si John Connor, ang anak na isisilang pa lamang ni Sarah sa hinaharap. At doon ipinaliwanag ni Kyle kung bakit siya naroon, upang protektahan si Sarah, sapagkat kung wala siya, hindi magkakaroon ng John Connor, at kung wala si John, mawawala ang pag-asa ng sangkatauhan. Habang nag-uusap sila, dumating ang Terminator sa parking lot at na-detect ang pagtangkang paandarin ni Kyle ang kotse. Walang babala, umatake ito. Agad na nakaiwas si Kyle at muling tumakas sila sa highway, iniiwasan ang walang humpay na putok ng makina. Sa isang kritikal na sandali, inutusan ni Kyle si Sarah na siya ang magmaneho habang siya'y nagpapaputok pabalik. Sa kabila ng takot, nagawang kontrolin ni Sarah ang sasakyan hanggang sa mabangga ang Terminator ng malakas sa isang pader. Ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa. Dumating ang mga pulis, at dahil sira na ang kotse, wala silang nagawa kundi sumuko at arestuhin. Samantala, biglang naglaho ang Terminator. Sa presinto, wasak ang kalooban ni Sarah matapos ang sinapit ni Ginger. Hindi niya napigil ang umiyak. Dinala si Dr. Silberman, isang psychologist, upang suriin ang katinoan ni Kyle. Habang iyon ay nangyayari, ang Terminator na nasugatan sa laban ay nakahanap ng isang abandonadong gusali at nagsimulang ayusin ang sarili.
Malamig nitong pinakita ang kakayahan nitong mag-self-repair, isang abilidad na nagbibigay rito ng halos walang hangganang pagtitiyaga sa kanyang misyon. Sa interogasyon, buong tatag na sinabi ni Kyle ang katotohanan tungkol sa kanyang misyon mula kay John Connor. Ngunit tinanggap lamang ito ng mga pulis na may halong pagdududa. Lalo pang naintriga si Silverman nang banggitin ni Kyle na walang paraan para bumalik sa hinaharap, ang time travel ay isang one-way trip lamang. Habang patuloy ang pag-aayos ng Terminator, ipinakita rin ang kakayahan nitong gayahin ang tao, kaya nitong dumyugo, pawisan, at kahit umiyak. Ngunit wala itong nararamdamang sakit, gaya ng ipinakita ng tanggalin nito ang sariling mata at palitan ng madilim na salamin bago ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa presinto, pinakinggan ng mga opisyal ang recording ng interogasyon ni Kyle. Sa desperasyon, iginiit nitong kailangan niyang makita agad si Sarah dahil walang sino man ang makakaprotekta sa kanya mula sa paparating na makina. Pinayuhan si Sarah na magsuot ng bulletproof vest at magpahinga sa isang couch. Lumabas si Silverman, hindi alam na nasa labas na ng presinto ang Terminator. Sa malamig na tinig, humingi ito ng audience upang makita si Sarah Connor. Nang sabihang kailangan nitong maghintay, tanging mga salitang, "I'll be back" ang isinagot ng makina. Ilang saglit lang, tinupad nito ang banta, binangga nito ang pasukan ng presinto gamit ang sasakyan. Nagising si Sarah sa malakas na ingay habang sinusubukan ng mga pulis na labanan ang Terminator, ngunit walang silbi. Isa-isa silang napatay, higit 30 pulis ang walang awang pinaslang. Itinago siya ni Lieutenant Ed sa isang opisina habang pinapatay ng makina ang kuryente ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Kyle mula sa kanyang pagkakaposas at agad na hinanap si Sarah. Nakaluhod at nagtatago siya sa ilalim ng mesa nang marinig ang boses ni Kyle. Magkasama silang nakatakas mula sa nawasak na presinto, habang muling nagpatuloy ang walang kapagurang Terminator sa kanilang paghabol. Sa kanilang pagtakas, nakahanap sila ng sasakyan at tumungo sa gitna ng kawalan. Doon, iniwan nila ang kotse at naglakad papasok sa kagubatan. Binalutan ni Kyle ng kanyang jacket si Sarah upang hindi ginawin. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbukas si Kyle. Ikinwento niyang napakasakit ng karanasan ng time travel, at doon napansin ni Sarah ang kanyang sugat. Habang tinutulungan itong gamutin, sinamantala niya ang pagkakataon upang magtanong patungkol sa anak niyang si John. Inilarawan ni Kyle si John Connor bilang batang matipuno, may matibay na paninindigan, at may mga matang puno ng pananalig. Ngunit aminado siyang hindi niya kailanman nakilala ang ama nito, hindi raw ito kailanman binanggit ni John. Medyo nabahala si Sarah at sinabing ayaw na niyang malaman ang tungkol sa ama ng kanyang anak. Ngunit sa isang sandali ng katapatan, ibinunyag ni Kyle na siya mismo ay voluntaryong nagpunta sa nakaraan upang makilala ang maalamat na si Sarah Connor, ang ina ng taong magliligtas sa sangkatauhan. Nagulat si Sarah at halos hindi makapaniwala. Sinabi niyang hindi niya hiningi o ginasto ang maging ganoong uri ng tao, isang simbolo ng sakripisyo at pag-asa. Ngunit sa seryosong tinig, sinabi ni Kyle na may mensahe para sa kanya si John. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ni John ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng gagawin ni Sarah, at ang pagsusumamo na mabuhay siya, dahil kung wala siya, wala ring John. Mas nakagan ng loob kay Sarah ang mensahe at pumayag siyang magpahinga. Ngunit hindi rin siya nakatiis at nagtanong patungkol sa madilim na hinaharap. Ipinaliwanag ni Kyle na sa kanyang panahon, hindi sila nakakalabas sa araw. Gabi lamang sila nakakakilos upang makaiwas sa mga detector ng makina. Si John ang nagturo sa kanila kung paano linlanggan ang mga iyon, ngunit mas lalo silang nahirapan nang lumabas ang mga infiltrator Terminators. Nagbukas ang eksena sa isang flashback ng taong 2029. Sa ibabaw ng mga kalyeng guho, nagliliparan ang mga makinang naghahanap ng mga natitirang tao. Pinangunahan ni Kyle ang isang maliit na grupo patungo sa isang underground base. Doon, nakita nila ang mga batang nagtatago at matatandang halos hindi na makahinga dahil sa gutom at sakit. Pagod na umupo si Kyle at inilabas mula sa kanyang jacket ang isang larawan ni Sarah Connor, tanging ginhawa niya sa gitna ng dilim. Ngunit biglang nag-ingay ang mga aso, hudyat ng paparating na cyborg. Nagkagulo sa base, nagputukan, at isa-isang napatay ang mga tao. Sinubukan ni Kyle na lumaban, ngunit isang pagsabog ang Samira at nagpasunog sa larawan ni Sarah. Iyon ding larawang iyon ang hawak-hawak niya ngayon habang natutulog si Sarah sa kanyang bisig. Nagising si Sarah mula sa isang panaginip kung saan naroon ang mga aso. Samantala, abala ang Terminator sa isang madilim na silid, inaalis ang bulok na balat na bumabalot dito. Habang sinusuri ang mga gamit ni Sarah,
natagpuan nito ang address ng bahay ng kanyang ina. Walang sinayang na oras, agad itong nagtungo roon. Samantala, dumating sina Sarah at Kyle sa isang maliit na motel, binayaran gamit ang perang nakuha ni Kyle mula sa maruruming paraan. Pagpasok nila sa kwarto, sinabi nitong bibili muna siya ng pagkain at iniwan kay Sarah ang isang baril, na pinaalalahan ng laging maging handa. Habang wala si Kyle, naligo si Sarah upang magpahinga ng kaunti. Pagkatapos, nagpasya siyang tawagan ang kanyang ina. Sa isang tila nakakaaliw na usapan, sinabi niyang ligtas siya at binigay ang numero ng telepono ng motel. Ngunit ang hindi niya alam, ang kausap niya ay hindi ang kanyang ina. Isa itong pagkukunwari ng Terminator, na ginamit ang boses ng kanyang ina upang makuha ang eksaktong lokasyon. Kaagad nitong tinawagan ang motel upang makumpirma ang address, at ipinagpatuloy ang walang kapagurang panghuhuli. Nang bumalik si Kyle, dala niya ang mga materyales para makagawa ng mga homemade explosives. Alam nilang darating ang Terminator, kaya't naghanda sila. Subalit habang naglalapit, naghanap si Sarah ng lakas ng loob sa pag-uusap. Sa nanginginig na tinig, inamin niya ang takot na bumabalot sa kanya, at upang iwasan ang sariling pangamba, tinanong niya si Kyle tungkol sa mga babae sa kanyang mundo. Baka sakaling may kwentong makapagpatahan. Ngunit matapat na sinabi ni Kyle na wala siyang minahal na babae. Ang katotohanan iyon ay nagbigay kay Sarah ng bigat, isang buhay na puro hirap ang kinalakan ng taong ito. At doon, ibinunyag ni Kyle ang isang nakakagulat na bagay, ibinigay ni John Connor mismo ang isang litrato ni Sarah sa kanya. Sa unay hindi niya naunawaan kung bakit, ngunit ang larawang iyon, kung saan si Sarah ay may malungkot na mukha, ang naging tanging ilaw sa madilim niyang mundo. May lamang sa boses niya nang aminin ni Kyle na kabisado niya ang bawat linya ng mukha ni Sarah. Inamin niyang minahal niya ito kahit bago pa man sila magkita at dahil kay Sarah kaya niya tinanggap ang misyon. Pagkatapos ng kumpisal na iyon, bigla siyang tumayo, nagsisising masyado siyang nakapagsabi. Ang katotohanan, siya ang ama ni John Connor, at natatakot siyang nagbago na ang takbo ng mga pangyayari. Nagulat si Sarah, ngunit sinundan niya si Kyle at napawi ang tensyon sa pagitan nila. Pinaunawa niyang hindi niya ito tinataboy, bagkus ay nauunawaan niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Samantala, patuloy ang walang tigil na paghahabol ng Terminator. Mas nagiging matibay na magkasama sina Sarah at Kyle, hanggang sa tumahol ang mga aso at nadiskubre ang presensya ng cyborg. Biglang sumabog ang pintuan at pumasok ang Terminator, nagpapaputok ng walang pinipili. Sa kaguluhan, nakatakas sina Sarah at Kyle at nakapagnakaw ng kotse. Ngunit hindi nagtagal, sinundan sila ng Terminator sa mataas na bilis gamit ang motorsiklo. Habang tinatamaan ng mga bala ang truck, inutusan ni Kyle si Sarah na siya ang magmaneho habang naghahanda siya ng mga bomba. Habang nauubos ang kanyang bala, isang bomba ang biglang sumabog malapit sa kanya, dahilan upang siya'y matigilan. Mabilis namang nagdesisyon si Sarah, binangga niya ang motorsiklo ng Terminator, dahilan para bumagsak ito. Pero pati ang truck nila ay bumaligtad ng marahas. Nagpapanik si Sarah at sinigurong buhay si Kyle. Habang tinitingnan niya, isang truck ang biglang nakasagasa sa Terminator. Ang driver, akala'y tao ang kanyang nasaktan, bumaba para tumulong, pero agad siyang pinatay ng walang awa ng cyborg. Kinuha ng Terminator ang kontrol ng truck, wasak na ang mukha nito, at pinalayas ang lalaki. Kahit malubha ang sira ng kanyang sistema, minaneho niya ang truck papunta kay Sarah para wakasan siya. Sa gitna ng desperasyon, hinailan ni Sarah si Kyle mula sa nasirang sasakyan at buong lakas na tumakbo. Alam ni Kyle na hindi na sila pwedeng magtuloy-tuloy na magkasama, kaya inutusan niya si Sarah na tumakbo ng mag-isa. Matapang niyang inilagay ang isa sa mga bomba sa loob ng paparating na truck. Habang tumatakbo si Sarah, sumabog ang fuel truck at isang napakalaking fireball ang lumamon dito. Nayanig ang hangin sa lakas ng pagsabog. Akala ni Sarah tapos na ang lahat, ngunit sa paglingon niya, nakita niya ang Terminator na naglalagablab sa apoy ngunit patuloy pa ring bumabangon. Nakita siya ni Kyle at nakahinga siya ng kaunti, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit biglang bumangon muli ang cyborg, ngayoy hubad na ang metal na katawan. Tumakas sila at nagtago sa isang gusali, tumatakbo sa mahabang pasilyo hanggang makapasok sa isang silid na puno ng makinarya. Inactivate ni Kyle ang lahat ng makina para malito ang cyborg. Pero bago pa man sila makatakas, bumagsak si Kyle, nang hihina. Tinulungan siya ni Sarah, ngunit nakapasok na ang Terminator at lumapit upang tapusin ang kanilang misyon. Hinabol sila ng cyborg hanggang sa sila'y ma-corner. Wala nang ibang mapagpipilian. Umakyat sila sa hagdan habang papalapit ang Terminator.
Sinabihan ni Kyle si Sarah na tumakbo habang siya naman ay sumugod gamit lang ang isang metal pipe. Kahit halatang walang laban, nagawa pa rin niyang ipasok ang isa pang bomba sa loob ng gears ng cyborg. Pumutok ito at nabiyak ang Terminator, ngunit nadamay din si Kyle at si Sarah na nagtamo ng pinsala sa binti. Duguan at lutang, hinanap ni Sarah si Kyle, pero nakita niya itong wala ng buhay. Biglang gumapang ang Terminator, ngayon ay kalahati na lang ng katawan, papalapit sa kanya. Gumapang din si Sarah, desperadong lumayo, hanggang sa matrap niya ang cyborg sa isang makitid na espasyo. Sa huling lakas niya, pinindot niya ang switch ng makina na pumisa sa Terminator at tuluyang sumaira rito. Sa malayo, narinig na ang mga sirena ng pulis. Ilang sandali pa, isinakay si Sarah sa stretcher habang pinagmamasdan ang katawan ni Kyle na inilalagay sa body bag. Lumipas ang panahon, malaki na ang tiyan ni Sarah. Ginugugol niya ang mga araw sa pagre-record ng mga mensahe para sa kanyang magiging anak na si John Connor, na balang araw ay maririnig ang lahat ng iyon. Sa isang gasolinahan, nagkaroon siya ng oras upang magmuni-muni. Naisip niya kung ang pagbanggit kay Kyle ay makakaapekto sa desisyon na ipadala ito pabalik sa nakaraan para protektahan siya. Ngunit inamin niya na kahit maiksi lamang ang panahon nilang magkasama, minahal nila ang isa't isa ng buong puso, na para bang nabuhay sila ng isang buong buhay na magkasama. Bago umalis, isang binatilyo ang kumuha ng litrato niya kapalit ng $4. Ang larawang iyon ang magiging parehong larawan na dinala ni Kyle, ang larawan ni Sarah na kabisado niya, at minahal niya, hanggang sa huli ng kanyang buhay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.